Pasig. Tarakli! Umakyat na po sa 65 ang patay sa sunog sa residential complex sa Hong Kong. Ito na po ang pinakamaraming nasawi sa isang sunog sa Hong Kong sa nakalipas na mahigit 70 taon. Halos 300 ang nawawala pa rin, kabilang ang isang Pilipino. Saksi, si Darlene Kai. Naglalagablab na apoy at tila umuulan ng baga sa isang apartment complex sa Tai Po District sa Hong Kong kahapon. Nagkulay kahil ang langit sa lawak ng sunog na kumalat sa 7 gusali kung saan naninirahan ng mahigit 4,000 residente. Pahirapan ang pag-apula rito dahil sa taas sa mga gusali na may tig 32 palapag. Mahigit 1,000 ang bumbero, mahigit 300 fire trucks at rescue vehicles ang rumisponde. Sa kuhang ito, kita kung gaano kabilis ang pagkalat ng apoy na tumupok din sa scaffolding ng gusali. Kinabukasan, pagkadeklarang under control ng sunog, tumambad ang pinsalang iniwan nito. Ang lalaking ito hindi na napigilang maiyak dahil ang kanyang asawa na-trap daw sa loob. May mga alaga ring na-trap sa loob kaya may mga nag-volunteer na veterinarian para i-rescue ang mga hayop. May mga pusa, aso at ilang pagong na raw silang na-rescue mula sa loob. Isa-isa na ring inilalabas ang labi ng mga na-trap sa gusali at dinala sa community center. Nagpunta roon ang mga pamilyang nawawala ng kaanak para silipin ang mga labi. Ayon sa OWA, hanggang 80 OFW ang may rehistradong address sa nasunog na apartment complex. 19 dito ang kumpirmadong nailigtas. Nasunugan ng passport, nasunugan ng mga employment contract, at ito po ay agad-agad namang sinusolusyonan po ng PCG and RMWO. Nagbigay na rin po tayo ng mga food packs at mga tulong po, mga dignity kits at kung ano pa pong kailangan nila. Nasa ospital naman ang isang OFW kasama ang kanyang amo at alaga nitong sanggol. Siya raw ang humihingi ng tulong sa nag-viral na audio recording sa gitna ng sunog. Hindi pa masabi ng OWA kung may mga Pilipino pang na-trap sa loob ng mga gusali. Iniisa-isa na raw nila ang mga shelter kung saan nananatili ang mga naapektuhan ng sunog para silipin kung may mga Pilipino. What we're also trying to ascertain is whether they were actually in Wang Hook Court during the fire. Ayaw rin natin magpanik ng husto yung pamilya dito sa Pilipinas kasi naman, baka naman, in a certain likelihood, ay wala sila doon. Baka nasa ibang lugar sila. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng OWA at DMW sa pamilya ng mga apektadong OFW. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-ugnayan din sa Hong Kong Police ang Konsulado ng Pilipinas para alamin kung may mga Pilipinong nasawi o nasugatan. Base sa investigasyon ng mga otoridad sa Hong Kong, posibleng mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mesh at mga plastic na nakabalot sa mga gusali na sumasailalim noon sa renovation. Dumagdag din daw ang foam material na ginamit para tapalan ng ilang bintana. Ito raw ay mga mapanganib na material sa renovation ng tinawag nilang grossly negligent construction firm. Dahil dito, inaresto ng pulisya ang 2 direktor at isang engineering consultant na namamahala rito. Nasunog din ang bamboo scaffolding na ginamit sa mga gusali. Ayon sa leader ng Hong Kong na si John Lee, nakipagpulong na ang Development Bureau para palitan ang mga kawayan ng metal scaffolding. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Simula po sa Lunes, December 1, mahigpit ng ipagbabawal ang pagdaan ng mga e-trike at e-bike sa mga national highway at ibang pangunahing kalsada sa bansa. Saksi, si Rafi Tima. Budget at eco-friendly daw ang mga electric bike o e-bike at e-trike kaya maraming naiingganyong gumamit nito. Pero ilang beses na rin itong nasasangkot sa mga aksidente sa daan. Noong Abril ng nakaraang taon, nasawi ang isang senior citizen matapos masagasaan ng e-bike sa Marikina. June 2024 naman nang sumalpok sa sinusundan niyang truck ang isang lalaki naka-e-bike sa Maynila. Sa lakas ng impact, nagtamo ng malaking sugat sa ulo ang rider. At nitong Mayo lang, isang e-trike driver ang nasawi sa Antipolo matapos umanong mag-overtake at mawala ng kontrol sa manibela. Ilang beses na rin naireklamo ang mga e-bike at e-trike na dumaraan sa malalaking kalsada at minsan minamaneho pa ng mga bata. Simula sa Lunes, December 1,
Mahigpit ng ipagbabawal ang pagdaan ng e-trikes at e-bikes sa mga national highway at major thoroughfares sa bansa. Una ni Senador Raffy Tulfo sa deliberasyon ng Senado sa budget ng Department of Transportation, tila pinalitan na ng mga e-bike at e-trike ang mga jeep bilang hari ng kalsada. Marami na raw siyang natatanggap na reklamo laban sa mga ito. Lumalala po yung problema sa e-bike. And itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero. Walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asika Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Una nang naglabas ng memorandum circular ang LTO na dapat iparehistro ang e-bikes, pero sinuspindi ang implementasyon nito. Ang problema rin daw kasi dito, nagbibigay ng permiso ang mga lokal na pamahalaan para gawing public transport ang mga ito. Bakit hindi ho tayo makipag-coordinate sa DILG para yung DILG kakausapin tong mga LGU, magkakaroon ng instructions, magkakaroon ng agreement between LTO and LGU para malaman nila, magdi-design sila ng programa na ma-regulate na maayos itong e-bikes. Kapag nagsimula na ang hulihan, automatic i-impound daw ng LTO at DOTR ang mga mahuhuling e-bike at e-trike. Pero papayagan pa rin naman daw silang dumaan sa municipal, barangay roads at mga looban ng subdivision. Para sa GMA Integrated News, ako si Raffy Tima, ang inyong saksi. Halos 14 na milyong pisong buwis ang hinahabol ng BIR sa dalawang kumpanyang inireklamo nila ng tax evasion sa Department of Justice. Sangkot umano ang dalawang construction company sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Saksi si Joseph Moro. 12 reklamong kriminal na ang naihain ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Halos 9 na bilyong piso ang potensyal na tax liabilities na iniimbestigahan. Pinakabago ang reklamong tax evasion at willful failure to supply correct and accurate information na isinampa ng BIR sa DOJ laban sa mga opisyal ng Sims Construction Trading at IM Construction Corporation na dawit sa mga umunay ghost projects sa Bulacan. 13.8 million pesos ang halaga ng hinahabol na buwis. Kahit ghost project, nagdeklara umano ang mga ito ng construction cost. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BIR, maghahain pa sila ng mga criminal complaint sa mga susunod na linggo. Sinisikap naming makuha ang panig ng dalawang kumpanya. Sa Ombudsman, inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Suwal Mayor Liseldo Calugay at asawa ng Mayor. Reklamang plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty, at dishonesty ang inihain ni Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng Asosasyon ng mga Tsuper at Operator ng mga tricycle sa Pangasinan. Kaugnay yan sa anomalya umano sa 286 million pesos na halaga ng flood control projects sa San Jacinto, Pangasinan. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1, ay yung kumikolekta daw sabi nila, si Congressman Dividencia, si Christopher, ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang kwandoon, hindi lang sa flood control. Kabilang dito ang Riverbank Protection Project sa Barangay Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang BET Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garre, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. Makikita ninyo ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto. Bagong gawa lang ito, 2024. Kaya nagkakahalaga ng
may get 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung ano nangyari. Ha? Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Inireklamo rin ng ilang opisyal ng DPWH Region 1 at DPWH Pangasinan 2nd Engineering District, gayon din ng contractors na Zota Trading and Construction at joint venture ng Silverwoods Construction at Lux Dragon Construction. Pati ang private contractor umano ni De Venecia. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inireklamo. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ilan sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Discaya na umani nang hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar pero sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi rin nagsalita si Vargas. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga Diskaya sa kanyang distrito. Nagboluntaryo naman tumestigo sa ICI si House Majority Floor Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ang komisyon sa investigasyon nito. Nauna nang inakusahan ni dating Congressman Saldi Co na may budget insertion si Marcos, bagay na itinanggi ng kongresista. Magtatakda ang ICI ng petsa para sa pagdinig. Regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin. Yung pong pagtestigo ni Sandro is a welcome development. What do you think of course? Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman ito humingi na executive session sa komisyon. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na maila-live stream ng komisyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Wala pa pong 5 minuto, lusot na sa plenaryo ng Senado ang panukalang 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Si Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang nag-sponsor ng budget sa plenaryo. Nagbigay naman ng manifestation si Senator Robin Padilla, kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta at paghanga sa trabaho ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos nito, nagmosyon si Senador J.V. Ejercito na isara na ang interpellation. Personal na dumalo ang Vice Presidente sa budget deliberation. Inilabas ni dating Congressman Zaldi Co ang nilalaman ng liham na ipinadala umano niya kay Pangulong Bongbong Marcos. At sa sulat, binanggit ni Co ang 100 bilyong pisong insertions na iniutos umano ni Pangulong Marcos. Bagay na dati nang itinanggi ng Malacanang. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Zaldi Co ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang 7 pahinang sulat, pirmado ni Co. Walang nakasaad na petsa rito. Bagamat sinabi ni Co na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Co na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget, gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Co sa sulat ang umano'y 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Co na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo.
Pero kinumpirmaan niya ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ko si Nooy Senate President Chis Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH nang mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH, kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng re-enacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ko ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga contractor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at imbestigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero, si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts so that he can also be given the due process, to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Saldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations, but at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Fourth runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguera sa Miss International 2025. Nagpakitang gilas si Mirna sa swimsuit at evening gown competition hanggang sa question and answer portion. Kinoronahan namang Miss International 2025 ang pambato ng Colombia. First runner-up si Miss Zimbabwe at second runner-up si Miss Bolivia, habang third runner-up naman si Miss Indonesia. Nasaksihan mismo ng mga estudyante kung paano gumuho ang dormitoryo yan sa isang boarding school complex sa Sumatra Island sa Indonesia. Ay sa isang saksi, dulot yan ng landslide dahil sa pag-apaw ng kalapit na ilog. Walang naiulat na nasaktan pero hindi naisalba ang mga gamit ng mga estudyante. Sa isang moske sa loob ng school complex, doon po muna sila tumutuloy. At dahil sa matitinding pag-ulan sa North Sumatra, 17 na ang naitalang nasawi ayon sa pulisya roon. Inaasahan magpapatuloy pa mga pag-ulan sa North Sumatra sa mga darating na araw. Muntik na po mga anak ang isang buntis habang rumaragasa ang baha sa Abuan Bridge sa Ilagan, Isabela. Walang humpay ang ulan sa lugar kaya umapaw na ang tubig sa Abuan River. Mabuti na lang at matagumpay na nadala ng mga rescuer ang buntis sa ospital at doon na siya nanganak. Patuloy na nakalerto ang mga otoridad sa mga mabababang lugar dahil sa nararanasang masamang panahon. Pinuna ni Senate President Tito Soto ang pagliban sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang walang paalam. Ngayong araw, wala si de la Rosa sa pagdinig ng Senado sa panukalang pondo ng ilang ahensya na siya dapat ang sponsor.
Dahil dito, sinalo ni Senate Finance Committee Chairman Senador Sherwin Gatchalian ang pagdepensa sa budget ng Department of National Defense. Ang kay Soto, wala pa rin paramdam sa kanya si De La Rosa mula pa noong November 10 kung kailan nagbalik sesyon ang Senado. November 8, naibunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may inisyu ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay De La Rosa. Dahil sa pagliban ng walang paalam, tinitingnan daw ni Soto kung maaaring parusahan si De La Rosa. Hindi rin daw nababawasan ang sweldo ng senador kahit lumiban. Hindi okay yun. Sana, pag hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. Hinihingan pa rin namin na payag si Senador De La Rosa. Mga kapuso, 28 araw na lang, Pasko na at sunod-sunod na ang pagpapailaw sa mga naglalakihang Christmas tree sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Antipolo, hindi lang pagiging malikhain ng agaw pansin, kundi pati yung pagpapahalaga sa kalikasan. Saksi si Jamie Santos. Sabay sa malamig na simoy ng hangin ang pagpapailaw sa higanteng eco-friendly Christmas tree sa Antipolo. 50 feet ang taas nito at pinalamutian ng 20,000 recycled plastic bottles. Ang dating basura naging nagliliwanag na bulaklak, baging at paru-paro. Sa ilalim ng Christmas tree, may sorpresang naghihintay. Eco-friendly ang mga Christmas decoration na akma sa Yes to Green program ng Rizal. Isang kampanya para sa greening, cleaning at recycling. Pagpapakita na posible ang masaya at makahulugang Pasko habang inaalagaan ang kalikasan. Pinaningning din ang gabi ng pagtatanghal ni Asia's Limitless star, Julie Ann San Jose. Kasabay naman ang malamig na simoy ng hangin ang pagpapailaw sa 100 feet Christmas tree sa The Mansion House sa Baguio. Makukulay na ilaw ang palibot ng official summer residence ng Pangulo. Kinaaliwan niya ng nasa 500 estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan na may early Christmas gifts pa. Nagpakitang gilas din ang banda ng Philippine Military Academy. Pinangunahan ni First Lady Liza Marcos ang pagdiriwang kasama ang ilang opisyal. Pinailawan na rin ang giant Christmas tree sa loob ng Camp John Hay. Little Drummer Boy ang tema ng Not So Little Christmas Tree na 80 talampakan ng taas. Saan man lumingon, kumukuti-kutitap sa plazang ito sa Gapan, Nueva Ecija na pinalibutan ng mga pamaskong palamuti. Pero ang pinakabida, ang pagpapailaw sa life-size Belen at higanteng Christmas tree. Dagdag feels pa ang Ferris wheel at napakahabang Christmas tunnel. Agaw pansin naman ang 20 feet parol na ito sa Santa Monica, Los Angeles, California, kung saan ginanap ang Paskong Pinoy Barkada Fiesta Series 2025. All the way from San Fernando, Pampanga pa ang parol na mahigit isang buwan daw binuo. Tuwang-tuwa hindi lang mga Pilipino kundi mga lokal doon sa ganda ng parol. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.